Ma'am, sa inyo po satisfied pa po ba kayo sa performance po ng ating Pangulo? Ay, hindi na eh. Actually, dismayado nga eh. Mas maraming krimen ngayon kaysa nung kapanahonan ni Duterte. Pero binoto niyo. Nadala kay Sara Duterte. Sa bagay, yung improvement niya parang wala. Pero kung para sa akin lang, okay naman. Tapos yan na naman, haka-haka naman hanggang sa papalitan na naman uupo pa si Marcos, hindi na pwede Ganito ang naging pahayag ng ilang mga Pinoy na aming nakapanayam tungkol sa performance ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung ang survey ng Social Weather Station o SWS ang pagbabasihan, sila Bernadette, Marieta at Maria kabilang sa 49% ng mga Pilipino na dissatisfied o hindi nasisiyahan sa performance ng Pangulo. Dahil dito sumadsad palalo sa -15 ang net satisfaction rating ni PBBM. 33% naman ang nagsabi na satisfied o nasisiyahan sila sa takbo ng pamamahala ng administrasyon, habang 18% ang nagsabing sila ay undecided. Tungkol sa presidente, no comment ako po. Isa sa mga nakakaapekto sa rating ng Pangulo ang naging lagay ng kalusugan nito, pero may mga nagsabi rin na dapat pagtuunan ng pansin ng administrasyon ang pagpapalago ng ekonomiya, pagpapababa sa presyo ng bilihin at iba pa. Sila nag-aaway-away. Diyos ko, dapat ang baguhin niya dyan, number 1, yung bilihin. Sa gas, yung bilihin. Kasi pag mataas ang gas, taas din ang bilihin. Tapos yung krimen, yung corruption, number 1. Diba? Yan dapat ang mga baguhin niya. Sana maano rin yung mga namin dito sa Baguio. Yung mga kalsada na pwede rin sana ma-improve niya. Yung makita sana na meron siyang ginagawa. Oo, yun lang para sa akin. Sa kabila ng pagbaba ng net satisfaction rating, tuloy pa rin naman daw ang trabaho ng Pangulo. Katunayan na sa Japan ngayon si PBBM para sa isang working visit. Layunin ng 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan mula May 26 hanggang 29 ay para makakuha ng mga bagong kasunduang bilateral na nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya, kalakaran, at kooperasyong pandepensa sa pagitan ng Maynila at Tokyo, kasabay ng ika-70 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan. Ang biyaheng ito ang nagmamarka ng kanyang kauna-unahang opisyal na state visit sa bansa. Umaasa naman ang ilan na sa natitirang 2 taong pamumuno ni BBM ay mabibigyan niya ng solusyon ang mga problemang kinakaharap ngayon ng bansa. Vanessa Bugtong para sa Nation on the Move.